Sila pa ngayon ang akala mo walang kasalanan eh, di ba? Ay, Para namang hindi mo nakikita sa social media, pilit na iniiwas, pilit na isinisinsay, pilit na inililigaw. Dito mapapatunayan, sapagkat nananawagan sila sa tulong ng sinumang whistleblower. Sapagkat whistleblower lang talaga ang makapagsasabi, makapagtuturo. Dahil yung whistleblower, kasama siya doon sa katiwalian. nakita niya. So paano may encourage ang isang tao na gustong tumulong para lang maisantabi na natin ang kawalang hiya na pinasimulan ng mga taong ito? Eh yung kinakasangkapan ng gobyerno at voluntaryo na nga silang lumalabas, sila pa inuusig mo. O di ba? O ang ginawa ko ganito. Sumulat ako sa Korte Suprema. Ayan na. Bigyan ninyo ako ng, humingi po ako ng kopya, kahit na sample po, kahit na tigtatatlong samples lang sa loob ng isang buwan, magmula nung Enero, Pebrero, Marso, Abril, Aha. Mayo, Hunyo, Hulyo, hanggang Agosto. Aha. 3 copies each. Sample. Ng notaryo ni... Naninotaryo Espera. nitong, ginrant ng ano? Ah, ganun. Ginrant ng Supreme Court. Kaya naman sa ngayon, kaya hindi natin may alisin ang usapin sa flood control dahil sa tuwing merong... Paulit-ulit na ipinaalala sa atin ng kalikasan sa magitan ng pagdating ng maraming kalamidad. Yes. Pangunahin na yung mga bagyong malalakas na yan para sa ganun malantad ang katotohanan na pinagsamantalahan ng bansang ito Yes. ng marami nating mga kababayan na kung tawagin sila ay mga honorables. Naku po. Di ba? Oho. Ano po ang kahihinat Aba, na natin? alam mo, sila pa ngayon ang akala mo walang kasalanan eh, di ba? Ay, Para namang hindi mo nakikita sa social media, pilit na iniiwas, pilit na isinisinsay, pilit na inililigaw. Kunyari, ito yung daanan ng bagyo, di ba? Ang sabi mo, ang landfall niya is sa pagitan ng Isabela at saka Quezon. ng Aurora po. O, ng Aurora. Opo. Oh, malapit ang Quezon dyan, magkatabi yan eh. Biglang nilagay sa Surigao. Aha. Eastern Seaboard din yun eh, di ba? Alam mo yun eh, sapagkat dahil siguro sa laki ng nagawang kasalanan, siguro yung iba, maaaring paunti-unti ay tinatamaan na rin ang kanilang mga konsensya, sa hiya, gumagawa ng paraan. Para sa ganon, yung totoo mapagtakpan. Yan ang nangyayari ngayon eh. Ito ang mas lalong kakilakilabot. Ginawa mo na nga ito sa bansa mo, nagkasala ka na sa bansa mo, ito ang naging kahihinatnan, kamatayan ng maraming Pilipino. Hindi natin sinasabi na dapat nangyari ito. Nalulungkot lahat tayo sa nangyaring ito eh. Ngunit, may koneksyon eh. Totoo. May koneksyon eh. Kaya nga, sinasabi natin, ang dami nating mga opisina na may kinalaman dyan. Meron tayong Civil Defense Authority yata yun. O ano na yung sa Civil Defense? Office of the Civil Defense, OCD. Office of the Civil Defense. Meron tayong NDRRMC. Ito yung mga ginagamit ng mga pangunahing mga ahensya para sa ganun, ma-mitigate man lang, ma-prevent, ma-minimize yung epekto ng ganitong kalamidad. DPWH, sila may kasangkapan para sa ganon ay makapaghanda ang mga tao, mga komunidad, DSWD sa mga provisyon na kakailanganin kung sakasakaling lumala ang problema. Pero hanggang ngayon yung kasapatan na yun, nasira lahat yun sapagkat malala ang epekto ng kalamidad sapagkat yung mga ipinundar na mga proyekto na ang layunin ay pigilan, imitigate ang resulta ng lahat ng ito, lalong nagpalala. Ngayon, sinisikap nila ngayong ilihis sa pangyayari na para bang walang nangyari. Kamukha din sa Cebu. So sinasabi na hindi naman ito yung ang dahilan ito tsaka ganyan. Maraming mga pamamaraan ang ginagawa nila. Ito yung mas nakakakilabot ngayon. Ang bungakala nila sa kanilang ginagawang ito ay matatakpan, makakalimot at magpapatawad ang taong bayan. Ang isa pang sinisisi, yung Dolomite dyan. Sen,
Alayo Ito lamang ang manifestasyon kung paano nila nung kung di ako nagkakamali nung nakaraang Biyernes. Diniscuss natin yung tinawag nating grand design Yes. para pagtakpan lahat ng mga bagay na ito. Di ba? At merong 5 bahagi na tayong diniscuss doon. Baka may gusto ka pang sabihin. Ito ang isang nagbigay sa akin ng isang malaking tanong, Sen. Ha? May pahayag ang ICI, yung mismong chairperson nito, si dating Justice Andres Reyes Jr. Ang sabi niya, nananawagan ng ICI sa publiko. Kasi hindi namin, etong sabi niya, Sen, ha? Hindi namin ma-connect. Ay, yung mga DPWH official na nagkutsabahan para magkaroon ng mga ghost project at irregularidad, anomalya. Hindi daw nila ma-connect ang DPWH sa sino mang mga proponent, wala silang ma-connect. So, ibig sabihin, wala silang ebidensya, Sen. At ang kanilang panawagan, Sino ang nagsasalita dyan? chairman po ng ICI, Andres Reyes Jr. Kaya ang kanyang sabi, nananawagan kami sa lahat na ng posibleng may alam, whistleblower, lumapit kayo sa komisyon, tumulong kayo sa pangalap ng ebidensya. So naghahanap ng whistleblower. Opo, ang ICI. Di ba yung Blue Ribbon Committee, nung panahon ko, nakahanap ako ng whistleblower eh. Ay nga, tama. Ayaw naman nila suportahan. Si una nun, yung mag-asawang Diskaya. Yun lang kasi ang yun, paraan. Mabuti na lang, ngayon, nararamdaman ng ICI yung hirap kung paano kumonekta. Kung totoong nahihirapan sila, hindi ko sinasabing nahihirapan. Oo. Kung totoong nahihirapan sila na i-connect yung isang opisina sa isang proponent, nasa sa inyo yun di ba? Kaya lang, dito mapapatunayan, sapagkat nananawagan sila sa tulong ng sino mang whistleblower, sapagkat whistleblower lang talaga ang makapagsasabi, makapagtuturo. Dahil yung whistleblower, kasama siya doon sa katiwalian. Nakita niya. O ngayon, dahil mga contractors naman, inaamin na may kinalaman sila at sila naman ang pangunahing kasangkapan para isakatuparan yung pagpapagawa, pagtatapos ng mga flood control. Ang nangyari nga lang, hindi naman ginawa sang-ayon doon sa design, sang-ayon sa specification, at sang-ayon sa materialis na kailangan. Hingi pa nga, multo pa nga, hindi ba? So, siguro ngayon madja-justify yung ginawa ko na kaya nagpilit ako na i-encourage sila. Kayo po ka akong pinatawag dito na naunang binanggit ng Pangulo. 15 kayong kontraktor, magunahan na po kayo. Kasi po mabigat ang kasalanan dito, plunder ito. So kung kayo po ay magkukwalify under the Witness Protection Program, baka po ang ganansyang makukuha nyo, hindi na kayo masasali doon sa criminal aspect. Pangkaraniwan ka akong ganyan, ang magiging katungkulan nyo na lang ay yung civil liability. Ibig sabihin, kung napatunayan talagang mali naman ang pagkakagawa nito, kumita ka na limpak-limpak, mali naman yung kwentahin natin, ibalik mo sa gobyerno. Yun ang restitution. Pero hindi sa panahon na siya nag-a-apply pa lang. Ayun, para walang hadlang muna. Wala, kinakailangan ini-encourage mo nga Ang hirap ngang kumuha Pagkatapos papatungan mo kagad ng isang requirement na wala naman doon, talagang ayaw mo makakuha. Yun ang nangyari. Ngayon, dapat maintindihan na ng mga mamay. Ba't ko pinipilit? Kaya lang, yung mga iba namang ibang mag-isip. Si Marcoleta, kinakampihan ko raw. Samantalang ang layunin, napakalinaw. Sabi ko, gusto kong matuko yung mastermind. Hindi naman sinasabi kong mastermind lang kako yung aking gustong matukoy. Kahit na yung butete at sapsap, uhulihin ko pa rin yan. Ngunit, ang pinakauna sa aking priority, yung mastermind. Kailangan ko yung whistleblower. Kaya nga gusto ko yung isang tao na magkukusa at dahil nga sa gagawin na yon, medyo mapanganib naman yun sapagkat, siyempre, yung mastermind nakatingin sa kanya. Gagawa't gagawa yun ng ikapipinsala ng maring buhay niya, buhay ng pamilya. Kaya ilalagay mo siya sa Witness Protection Program. Ayun. Marami namang nakialam. Ang dami namang nagpasikat. Ganun ang nangyari. Ito yung isa sa paglilihis. Ngayon,
kinikilala ng ICI, ganun pala, kaimportante na magkaroon ka ng whistleblower. Oho. Baka, Ito malinaw eh. Sen, siguro, para patibayin natin yan, baka sabihin nila, hindi, gawa-gawa nyo lang yan na nahihirapan ng ICI. O di pakita, meron ba? Meron. Pakinggan ho natin si retired Justice Andres Reyes. Well, the scheme could have come from the USEC or could have come from the proponent who is a congressman or senator. As I said, it is like a negotiable instrument na yung pinapasa yung check, discount all the way down to the last centavo. So, ikaw yung proponent, you look for your favorable engineer in the DPWH who will allow you to get 25%. So, pag nakita mo na yun, you talk to him, and pag sinabi ng engineer na, sige, 24, kaya ko magbigay ng 35%, ibibigay sa kanya inyong kontrata. On that part naman, after that, hindi naman engineer mangarap ng contractor na willing mag-advance ng 25% of the contract price. So yung proponent, nakakuha na siya ng 35%. After that, wala na siyang pakialam doon. Alam na gagawa na ng trabaho yung engineer na will haggle again kasi mga partihan sila doon. I think that's the general scheme, no? Yung part ng whistleblower, pakihanap nyo, ha? Kasi dito, kinuwento niya kung paano yung scheme, Sen, eh. Pero may part doon na nananawagan siya sa publiko. Yun ang hinahanap natin. Yun yung theory niya eh. Yun ang scheme eh. Pero hindi ka pwedeng mag-prosecute based on a scheme. Ayun. Or a theory. Kailangan merong tetestigo. Yun ang patakaran ng batas natin eh. Oho. So kailangan merong tetestigo. Yun ang whistleblower. Ibig sabihin, Sen, Sana yun ang napakita. hindi, mamaya hahanapin po natin yung mismong eksakto, yung nananawagan siya sa publiko. So, mabubuo na po ang sa isipan natin. Kasi dati hindi mo maintindihan pa noon eh, no? Na parang maniniwala sila sa sinasabing ang baka gusto nyo proteksyonan ay ang mag-asawang Diskaya. Pero right now, pagkatapos ng mga development na ito, marirealize mo, mukhang meron ng mga gustong wag maituro yung mastermind. Kaya ayaw nila magkaroon ng whistleblower. Kasi nga, yung Diskaya, kung mapapansin mo, initial pa lang, nagpangalan na siya ng 17 members ng Kongreso. Aha. Wala naman nakagawa nun kung hindi siya. Eh, ni si Alcantara at saka ni Hernandez, walang isang congressman silang naipakita. Pero dahil nagpilit siya na mapalagay sa Witness Protection Program, kinakailangan mo akong magbigay talaga ng substantial testimony, material talaga. Para ngayon, pagka ikaw ay nag-apply dyan, at kung ikaw naman ay mapapayagan at ikaw ay magkukwalify, magiging state witness ka. Oo. Ayan. Babalikan ho natin yan, ha? Pati na yung pahayag ni ICI Chairman. Sen, ito po yung sinabi ni ICI Chairperson. Babasahin ko na lamang. Meron na ba? O, sige. Ipakinggan na lang po natin. Chairman? As I said, we need whistleblowers because there is no connection from DPWH to the proponent. We have not connected with the proponent. So maybe it will be the ombudsman that can gather the evidence to connect these people charged to the proponent. Because it's hard naman to just say that a case is Ayun, malinaw nga yun. Sabi Hindi talaga niya, connect. nahihirapan siyang ikonekta Yes. sa pagitan ng proponent. Yung may kinalaman dun sa pagpapatupad ng project at saka yung empleyado ng DPWH. So, mga kailangan nakuha niya ng whistleblower. Yes. So, itinos niya sa ombudsman. Baka ang ombudsman, may Meron magagawa siyang paraan tungkol dyan. So, sa mga tweet, pinatutunayan nila na tama yung direksyon na ginawa ko eh. Dahil nga napakahirap para lang magpasingaw ka. So, bibigyan mo siya ng bibigyan mo siya ng insentibo eh. Di ba, meron kang protection. Ang estadong magbibigay sa'yo ng protection, kaya sabihin mo na yung gusto mong sabihin.
yun naman yung tuntunin eh. Yun ang yun ang layunin ng batas. Gusto ng Estado magtagumpay siya sa pagpaprosecute ng mga may kasalanan, yung mga tibali. Kaya in exchange for that, bibigyan niya ng protection eh. So yung batas na yun, kung makikita mo sa title pa lang, sabi ko nga, patungkol yun sa protection at benepisyo nung taong nag-a-apply na maging state witness. Pagkatapos, nag-a-apply pa lang. Para ikaw mag-a-apply ka pa lang ng trabaho, ang kailangan lang, ito yung edad mo, ito yung ganito. Pagkatapos maglalagay ka ng requirement na wala doon. Oh, bayaran mo muna yung utang mo kay Pedro bago ka makapag-apply. Wala namang ganun eh. Doon sa batas. Doon sa batas. So, hindi mo talaga gusto na mag-prosecute. Ibig sabihin, gumagawa ka ng paraan para... Gumagawa ka ng paraan dahil takot ka dito sa... dahil baka magsabi talaga ng totoo ito, kaya dinidiscourage mo, kaya maglalagay ka ng additional requirement na hindi naman sinasabi ng batas. Pinapahirapan mo. Pinahirapan mo, pagkatapos sasabihin nila, si Marcoleta ang dyan. Si Marcoleta ayaw niyang magsoli. Hindi po, wala akong sinabing gano'n eh. Ang sinabi ko, ang pagsusoli po sa bandang huli. Hindi po sa panahon na nag-a-apply pa siya para magamit siyang testigo ng pamahalaan. Dahil importante nga na ma-prosecute natin lahat ang mga tiwaling ito. Aha. Ano pa sasabihin ko sa kanila para maintindihan itong napakasimpleng gusto ko mangyari? Ngayon, malinaw na, Sen. Iwanan natin yung parte na yon. Lumitaw ang isang whistleblower na hindi inaasahan ng lahat. At ito, mismo nakakita ng pag-deliver ng maleta-maleta. Anong pangalan niya? Ang pangalan niya ay si Sergeant Orly Gutesa. Oo. Kilala ko yan. Kung... Anong ginawa nila? Bandang huli, Sen, ay hinanapan ng maraming butas. Sa halip na, sabi nga ng iba, bakit teka muna, parang may mali. Nagsusumbong siya. Anong parang may mali? Sabi kasi, nagsusumbong yung may sinusumbong siyang krimen, may nagharap na nakawan doon, no? Ang ginawa nung nag-iimbestiga, teka, patingin ng ID mo, sino ka? Taga saan ka? Nasaan ka nung ganito? Peke yung ID mo. Parang si Saito. Si Saito pumunta sa'yo. Sir, sabi niya sa'yo, ito pong, nakita niyo po yung taong yon? Yung pong naka-jacket na yon. Magnanakaw po ng kalabaw yun. Yun. Pero ingatan nyo lang po ako. Sinasabi ko lang po sa inyo. Nagsusumbong lang ako. Ang ginawa mo kay Saito, halika rito. Kagaya na sinabi mo, taga saan ka? May asawa ka ba? Para ba siyang uusigin mo pa eh? Sasabihin niya, Mariosep naman na tao to, tumutulong na ako sa Estado para ang komunidad ay maging protektado, mawala yung magnanakaw ng kalabaw. Ako pa pala. Ako pala ang babalikan nito. So paano may encourage ang isang tao na gustong tumulong para lang maisantabi na natin ang kawalang hiya na pinasimulan ng mga taong ito? Yung kinakasangkapan ng gobyerno at voluntaryo na nga silang lumalabas, sila pa inuusig mo. Yan ang isa sa pamamaraan nila. Ano sinabi? Yung notaryo, ano? Yung unang-unang sinabi ay, teka muna, sabi nung abogado, hindi ko naman pirma yan eh. Hindi ko pirma yung notaryo, peke yung notaryo. Therefore, peke yung salaysay. Yan. Peke yung dokumento daw eh. Sinong maniniwala sa kanya? Ay, ako naniniwala hindi niya pirma yun eh. Pero ngayon, ang common practice, pumunta ka sa mga lugar na napakaraming nagnunotaryo. Halimbawa, yung paligid na City Hall. Kahit sa munisipyo. Nakahilera yung mga notaryo publiko. Di ba? Ibibigay mo lang ang papeles mo. Pagkatapos, magkano po? 150 o kaya 200. Totoo po yan. Bibigyan niya na sa'yo, nakatatak na. Babalikan ka ba noong nagpanotaryo? Ay, hindi. Sir, bago po ako umalis, pwede bang malaman ko talaga ikaw pumirmari? Kayo po ba itong abogadong ito? Walang ganun sa totoong buhay. At saka, halimbawa, sa kaso ni Gutesa, saan naman kukuha ng pantatak si Gutesa? Bakit niya pepekein yung notaryo? Hindi yung pagpapagawa lang ng pantatak. Madali lang magpanotaryo. Nasa magnanakaw ng dry seal na pinangganyan niya doon sa... Di ba? Yun lamang pangalan nung yung lugar. Meron din yung Manila, halimbawa, o kaya Quezon City. Maliit lang yun eh. Gaganunin mo eh. Tapos gaganunin. Saan niya kukunin yun? Di ba? Ano naman ang motibo ni Gutesa na mameki pa ng notaryo? Notaryo nga. Anong kikitain niya ron?
Di ba? Pwede namang magpanotaryo talaga. Pero sa- si Gutesa, sinabi ko, he is the most credible witness ever produced by this committee. Sinabi ko sa kanila. Why? Gutesa has everything to lose. He has nothing to gain. Aha. Nilagay niya sa panganib ang buhay niya at ang buhay ng pamilya niya. Alang-alang sa pagmamahal niya sa bayan. Pero anong ginagawa sa kanya ngayon? Hinuusig siya. Aha. Hinahanap kung nasa, nagtago yung tao pansamantala yata. Dahil nga, may patong pangayasa sa ulo yun eh. Ito pa. So sino ngayon? Sino ngayon? Hindi pa ba nahalata ng taong bayan? Yung talagang gustong magsabi. Kung nasaan yung pinakamalaking isda, Oo. yun ang pinagtatakpan. Yun ang inuusig. Yun ang ayaw suportahan. Kulang na lang na ikulong eh. Kulang na lang na, sabi pa nung, yung kakilala mo na senador, he might be liable for perjury. Ayun nga. He might be liable for falsification of the notary or blah, 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 and blah, blah, blah. Kinasangkapan pati yung judge ng Maynila. Kakasuhan pa. Mamaya, ikukwento ko kung anong pamamaraan ang ginawa nila. Ayun nga. Saan nagtataka nga ako dahil si Gutesa, hindi ba, tumestigo. So ang unang nakita nila, notaryo. Pero lately, mukhang pati brand yata ng maleta. Kino-question. Kine-question na. Dahil sabi ng isang... So, hindi sila interesado talaga na sinasabi. mapagsino kung sino talagang mastermind. Lahat ay gagawin para lahat, kahit sino ang gagawa ng paraan, nalilitaw, ganyan ang gagawin namin sa inyo. Sa bagay. So, madi-discourage lahat ang mga tao nalilitaw sapagkat ganon ang kanilang gagawin. Lahat ng pwedeng ilabas. So, masasabi ba natin na ang mga taong ito interesado na malaman ang totoo? Ang pinagmulan ng lahat ng ito, sino ang may kasalanan nito, sino ang promotor nito, sino ang author ng lahat ng ito, interesado ba sila? Mukhang ang interest nila, Sen, ay Makaligtas sila. pigilan magsalita. Makaligtas sila. Aha. At ngayon nga ay nililin lang nila yung mamamayan, ibinabaling sa iba't ibang mga pamamaraan, di ba? Dinadaya para lamang mapagtakpan ang kanilang mga gagawan. Marami pa eh. Kaya hindi na rin nagtataka ang mga babae natin na Pati nga ako, hindi ba? siyempre kayo mismo, Pati kayo ang ako, nagsusulong ito. akalain mo doon sa resolution ng judge eh. Pati raw yung nag-present ngayon. Saan ka nakakita, judge, ito ng Maynila? Ay maring Saan ka na? damay. Pati yung gumamit nung peke na notaryadong dokumento, ay may pananagutan dyan. Isipin mo. Parang akala mo, hiniling nung abogada na gano'n ang gawin ng judge, kinakailangan panghimasukan. Judge, pwede bang advisean mo ako sa magitan ng iyong bihasang pananaw tungkol sa batas? Na pati ba yung gumamit na nga ito, may kinalaman? Akala mo, merong ganong issue. Alam mo, yung paggagawa ng isang order, depende lang kung ano yung hinihingi ng issue. Ang issue lang, yan bang pirma na yan ay totoo, hindi na kanya. Yun lang. So napatunayan na hindi nga. Dahil nga hindi nga siyang pumipirma talaga. Aha. Meron siyang tagapirma. Kagaya ng nangyayarang common practice ngayon. Hindi ang abogadong nandun, maglalagay siya ng sekretarya, isang staff na tagapirma. Sapagkat ito ay naging industry na ito. Common practice. Common practice. Kumikita sila rito eh. 150, 200, hanggang 1,000, depende sa nature nung dokumento. So pati ako ngayon titirahin. Aha. Alam mo kung bakit? May kinasangkapan siguro dyan. O di sabi ko, subukan mo. Para magkaalaman tayo. Kasi parang hindi na-touch yung issue. Kasi ang ginawa nila, kinumpare yung pirma nung abogado dun sa nakapirma sa notaryo. So hindi nga magkatugma dahil hindi nga naman siya pumipirma eh. Ang hindi Kinalimutan niya. Ayan, yan, oo. Kinalimutan niya na pumunta ako sa kanya. Ayan, bakit nga ba? Anong hinihiling niyo ba doon? Ako, ang pagpunta ko rito sa iyo, Judge, ay hindi ako interesado sa pirma. Sapagat alam na alam ko, hindi siya nakapirma dyan, but somebody else signed for her. Yan naman po ang kalakaran. Alam niyo po ninyo yan eh. Ang gusto ko lang po, bigyan ninyo ako ng sample Aha. na ninotoryado niyang mga dokumento para sa ganun, maikumpara ko. Yun lang po yung pinunta ko rito. Kasi kapag nakakita ko ng dokumento na pareho din ng pagkakano kung ano yung notarial details nito, pati yung lugar, Aha. lalong-lalo na yung pirma, Oo. kung sino man yung pumipirma na yon, ay sapat na po sa akin yun eh. Aha. Halimbawa, binigyan niyo ako ng 10 sample.
O Judge, nakita nyo naman, halos pareho. Again. Sa akin, na-establish na, hindi nga pirma, pero somebody is signing for her. Malinaw ito eh. Oo. Sabi niya, hindi po sa Supreme Court po kayo. Hihingi. O di, okay lang. Ngayon, total naman, iniimbestiga, baka ako ganun ang gagawin. Sabi ko, pinakiusap ko na ikumpara. Alam mo ang ginawa? Oo. Nag-stick siya doon lamang sa pirma. Sinabi ko nang hindi ako interesado sa pirma. Ito, lumitaw ngayon, na natapos niya na raw ang investigasyon. So, sumulat na ako, sabi ko, bigyan mo kami ng kopya. Sabi niya, hindi kita pwedeng bigyan ng kopya because you are not a party to the case. So hindi po kayo kasi ang humihingi. Okay, so hindi raw ako parte sa case. Nakalimutan niya, senador ako ng Republika ng Pilipinas at member ako ng Blue Ribbon Committee. Ang sabi niya sa sulat niya, I furnish a copy to the Blue Ribbon Committee. So inutusan ko staff ko. Pakitingnan mo ka kung nandun na at kumuha ka naman ng kopya. Alam mo sabi sa Blue Ribbon Committee? Wala kaming kopya rito. So sino ba nagsasabi ng totoo dito? Bakit parang inililigaw na naman yung mga tao? Mukhang nabigyan lang yung chairman, Sen. O di ba? O ang ginawa ko ganito. Sumulat ako sa Korte Suprema. Ayan na. Bigyan ninyo ako ng humingi po ako ng kopya kahit na sample po, kahit na tatlong samples lang sa loob ng isang buwan magmula nung Enero, Pebrero, Marso, Abril, Aha. Mayo, Hunyo, Hulyo hanggang Agosto. Aha. 3 copies each. Sample. Ng notaryo ni... Naninotaryo Espera. nitong ginrant ng ano. Ah, ganun. Ginrant ng Supreme Court. Sabi, notwithstanding that this case has already been resolved by the blah, blah, blah. That considering that the request is legitimate, your request is granted. O di ngayon, pinapunta ko ngayon ang aking abogado. Aha. 3 sila dahil marami yun eh. Voluminous. Para makatulong na kayo kung ganyan, na kayo na yung humanap. Tumingin. Tulungan nyo na yung clerk of court. Ade punta naman nung Lunes, pumunta yung mga... Alam mo, sagot. Ah. Sabi ng clerk of court, ma'am, hindi po kayo pwedeng kumuha ng sample. Ha? Ito yung ano, Supreme Supreme Court Court. Opo, pero kasi po, sabi ni Executive Judge. Na naman. Sabi ni Executive Judge, siya ang magdidesisyon kung anong kopyang ibibigay sa amin. Ha? So pipiliin niya yung Yung may pirma na may pirma na, yung pirman talaga. Paano ka ako itong ikukumpara? Sabi ko lang, humingi kayo ang kumuha. At siyempre ang instruction ko, kumuha kayo yung malapit-lapit doon sa mga ganito. Baka nahihirapan kumuha. Maghanap. O, hindi, bakit sasabihin ng executive judge na siya ang magdesisyon, siya ang pipili? Naku po. O baka hindi lamang yung abogadang may problema rito. Ay, maaari nga ho. Ako hindi ako nananakot, Nelson. Ako, magmula sa umpisa hanggang ngayon, kung ano yung tuntunin, kung ano yung tama, kung ano yung legal, ilalaban natin yan kahit saan tayo makarating. Bakit ganun ang kanyang actuation? Hanggang ngayon, ayaw akong bigyan ng kopya. Hanggang ngayon? Dapat hindi ako partido sa kaso. Nako. Sino ang partido sa kaso? Yung Blue Ribbon Committee? Hindi na siya partido eh. Dito, sa sinasabi nyo. Doon na sa, bago. doon sa, Petition nyo yan eh. yung tungkol sa pirmahan. Ayun nga, oo. Nagpunta daw yung abogada para i-report, merong incident report, sabi niya, na merong pong gumamit ng aking pirma. Hindi ko po pirma yun. So kinasangkapan ng NBI para lang, pinahirapan pa yung sarili. Hindi, sabi ko, hindi po yung pirma ang issue dyan. Gusto ko lang makakuha ng mga kopya na notaryo sa opisina na yan para ikumpara ko lang. So, pati, Meron na po kasi akong isang kopya eh. So pati sa notaryo, linilihis pa rin yung ano. No, yan ang sinasabi ko Usapan. kung gaano kalawak ang kanilang pamamaraan, kinasangkapan ng lahat. Hindi ako wala akong tina-charge dito, Nelson. Pero sa nakikita ko, yung aking request na mismong Korte Suprema na grant, humihingi lang ako ng sample. Bakit sasabihin ng executive judge, siya ang merong karapatang magdesisyon kung anong sample ang ibibigay niya sa akin? Anong klaseng katwiran niya? O yan isang example. Meron ka pa yata. Sige. Hindi po pala yan, ano. Ngayon lang namin nalaman yan, ah. Kaya pinapaalam ko ngayon sa buong Pilipinas. Gusto niyong palakihin natin. Hindi po ako nagpapalaki. Kayo po, ha? Simple lang po ang aking request. Pwede po bang maikumpara lang? Pinayagan ako ng Korte Suprema pagkatapos ikaw ngayon ang magiging dahilan para hindi ako, ikaw ang magdesisyon, ikaw ang magdi-decide. Bakit? Sinabi ba ng Korte Suprema, ikaw ang mag-decide?
Sinabi ba? Oo. Baka alam na niya na mapapahiya siya kapag... O, ikaw mo nagsabi niyan. Oo. At posible, natutuwa ang sinasabi mo. So, ba't niya pipiliin? Kasi Sen, may lumabas ng ibang notaryo na ganun talaga ang pirma nung... O, kaya nga, ito yung hindi ba? Di ba? Pinakita nga natin kanina, saan galing yun? Sa... O, ano pa yung mga ng Sa pagtatakip? Kiesa? Panlilin lang. Nako. At para iligaw ang taong bayan. Ano pa? Meron pang isa, Sen. Yung bang latest Kasi ito'y notaryo, medyo matagal-tagal na. Ang pinakabago, yung sumunod pala dito ay yung pati yung pagiging independent director ng misis niyo nabanggit, ha? Oo, lahat gagawin Oo, lahat na. Sinasabi, kung sana, kaya natin kinukwento to para lumiwanag sa ating mga mamamayan kung anong pamamaraan ang ginagawa nila. Lahat na ng kaparaanan. Wala namang kinalaman ang asawa ko rito. Ayun nga ho. At na mukhang... Independent director yan. Yan ay nasa batas. Katulad ng bangko, halimbawa. Ang mga bangko, katulad ng insurance company, sinasabi ng corporation code, pagka ganito ang nature ng isang industry, banking industry, Opo. kailangan maglagay ka ng independent director. So, halimbawa si Diskaya, nag-deposit sa bangko. Ang asawa mo ay independent director. Doon sa bangko na yon. Kung mo ba si Diskaya ay kasama dito sa flood control, nag-deposit sa bangko na kung saan director ang asawa mo, kasalanan ng asawa mo. Wala. May connection ng asawa mo ngayon kay Diskaya. Baka pagkagano, pati yung binilhan ng toyo ay samantalang independent director, alam nila ito eh. Walang kinalaman sa pagmimay-ari. Walang kinalaman sa management. Wala siyang connection. Affiliation. Kung relative ka, hindi pwede. Apo. Nang lahat ng may-ari. Ganon ka neutral, ganon ka independent, kaya ang tawag independent director. Pero pati yung pinuntahan. Sa hangarin nila na mabutasan ako. Mukhang... Ganon ang akala nila. Pero ano nangyari? Naintindihan ng taong bayan. Tsaka huminto na sila doon Pero may madali lang yun, di ba? Madali yung paliwanag. Meron pang bago. Kaya lang, paulit-ulit nila recycle. May bago, Sen. Ito yung, siguro sabi nila, sa wakas, naka 3 points din tayo dito. Laglag dito si Senador Marcoleta. Na naman. Pag-usapan naman natin ngayon, Sen, itong ang daming shares na nito at mukhang viral na. So isang paraan na naman yun, binabanggit natin kanina. Na lahat hahanapan ka ng lahat butas. na ng butas. Kasi nga, inisa-isa natin mula kay Gutesa, sa Diskaya, hanggang sa kasalukuyan, may bagong inilalabas yung ipinasa ninyo na SALN at yung comparison sa SOSE. Ang sabi nila ay paano nagkaroon ng expenditure na ganito kataas, gayong ang kanyang asset ay mas maliit. Sen, paano bang nangyari? Parang nakita ko rin sa social media. Alam mo, ang nangyari, kaya pala masyadong masigasig yung bilyonaryo. Meron silang reporter, siguro ang tawag doon. Nagte-text sa akin kung pwedeng ma-interview nga, tukol nga sa SALN, ganito, nakita po namin yung SOSE. Gusto ko sana Ang problema, pinilit kong pumunta doon sa hearing namin sa Energy. May hearing. Importante sa akin yun. Pagkatapos, very persistent siya So sir, sabi niya, maski ilang pangungusap lang, kasi po, i-air po namin ito tonight para naman marinig ang panig nyo. So, hindi naman ako makalabas ng ganun kagad, So, hindi ako nakasagot. Yes. Total, maaring siguro matake up naman natin sa araw na ito. Pinili ko na lang na sa araw na ito siguro sagutin na lang natin. So paano mangyayari na napakalaki ng ginastos niya, wala naman siyang contribution na nakalagay. Yes, opo. Sa contribution, sabi niya zero. Zero. Okay. Ngayon, kung pagbabasihan yung SALN niya, ganito lang karami, sobra-sobra yung contribution. Yung expenditure. Di ba? Hindi, wala siyang expenditure niya, 100 something million, 112. Samantalang ang ano niya, nasa 52M. Yes. Di ba? May sinasabi ka kanina, excited. Ano sabi mo kanina? Ito na. Ito na. 3 points na ito. Laglag na kayo rito. Pero paano mo nga naman ipapaliwanag yun? Dokumento yan, Sen. At ang nagsalita pa nito, parang imbestigahan ng ombudsman ito. Sabi. Ganito napakasimple lang ng paliwanag dyan
Kung nakinig lang sila nung siguro, meron kaming Thanksgiving, parang event. Aha. Ang pasimula ko nga doon meron pong mga ibang mga kababayan natin ang halos hindi makapaniwala kung bakit po tayo nanalo. Nanalo, Meron nga ang isa nga akong broadcaster dyan, hanggang ngayon hindi makamove on, hindi ba? opo. Yun naman hindi ko kinakailan na sinabi ko yun. Nagtaka, takanta. Pero sabi ko, nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap ko ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila, isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa Ano akin. po yun? Sana wag muna kaming i-disclose ang identity. Sa napakaraming mga reasons. Maaaring halimbawa, yung kumpanya niya ay baka makita ng administrasyon. No? Tinulungan mo si baka ipitin. O kaya naman nagtatrabaho sa gobyerno, may mataas na katungkulan. Kasi may mga kaibigan naman ako talaga. Pero pwede ba yun, Sen? Na hindi mo i-disclose? Kaya nga, pakinggan mo muna Okay, ako. sige. Nile-let down ko yung predicate okay. Di ba? Excited ka talaga Excited ako kasi nakapuntos na Okay, eh. ito lang ang kanilang pakiusap. Kasi nga kailangan igalang mo yung kanilang pakiusap. Tinulungan ka eh. Nagtiwala sa iyo. Gusto kanilang manalo. Karapat dapat ka sa Senado. Okay. Ang pakiusap ko lang, halos ganun na sarili. Huwag mo nang disclose ang identity ko. Okay. Okay. Pero talagang tinulungan nila ako. Iba't ibang mga kaparaanan, iba-ibang ganito, Sa dami. iba-ibang halaga, ibang ganyan. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na, kung tawagin, ay deed of acceptance of donation. Halimbawa, binigyan mo ko ng ganitong halaga. Isa ka doon sa kaibigan ko. Mapipilitan ako doon sa punto na yon. Ilalagay ko yung pangalan mo kasi nandun ka eh. O edi ngayon nilabag ko yung kaisa-isang kahilingan mo sa akin. Tama? Oo. Okay. Magagalit ako. Ngayon, ang sabi nila sa akin, paano yun ka ako? Contribution to eh. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob eh. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko, zero in contribution. Na mapipilitan ako ngayon na gawing zero yun. Dahil kapag hindi ko nilagay, pag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity. Ngayon, hindi naman po pwedeng hindi ko gastahin yung binigay nyo sa akin. Kasi yung iba, magkakakilala kayo eh. Halimbawa, ang nilagay kong gastos ko ron, 5 million, sabi ko. Nakukwenta nila eh. Ba, tinago ni Kong Dante. Tingnan mo nga naman ang buhay, Nanalo na, kumita pa. Ayoko naman yun. Kasi pinagtiwala nila sa akin yun. At saka kailangan gastahin ko yun. Kailangan talagang expense. Hindi pwedeng hindi ko gastahin sapagkat binigay nila sa akin yun. Sapagkat gusto nilang manalo ako. May tiwala sila sa akin. Pinagtiwalaan nila ako. Meron bang batas, Nelson? Na magsasabi, pipilitin ko silang i-disclose? Bigyan mo ako ng batas. Ayaw mong sumagot. Yung pagpapain ng sauces, kailangan ilagay mo doon kung may contribution ka o wala. Pinapanatili nga nilang huwag mabunyag ang identity. Yun ang pinanindigan ko. So kapag ka naglagay ako doon ng amount, mabubulgar ang identity. Ang tinatanong ko sa'yo, meron bang batas na nagsasabi na sa pilitang i-identify mo sila? Meron.
para sabihin mo kung sino yung... Kaya, hindi nga, merong batas. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam siya eh. Kung meron o wala. O yan, hindi maghanap sila. Hindi pwedeng hindi ko gastahin yun. Kaya ganun kalaki yung ginastos ko. Dahil binigay nila sa akin, ipinagkatiwala, dahil sa kagustuhan nila na manalo ako. Pero Gagastahin ko talaga. hindi ba baka sabihin naman ng COMELEC, parang mali yung ipinal yung SOSE kasi hindi dapat pala, inilagay nyo yan sa contribution. Anong nakalagay sa COMELEC? Sinasabi ba? Doon sa pagsasubmit ng SOSE? Nakalagay nga doon, pag naglagay ako ng contribution, pipirma ako ng acceptance of deed of contribution. Oo, Deed of acceptance of contribution. Kapag ka gumawa ako noon, lahat kayo, mabubulgar kayong lahat. Gagawin ko ba yun sa mga kaibigan ko? Nagmalasakit na nga eh. May utang na loob na nga ako sa kanila eh. Ilalaglag ko pa sila. So, ang ibig sabihin nito, expenditure lang ang parang dineclare nyo doon. Hindi, utang na loob ko sa kanila yun. Oho. Ayaw nilang magpa-identify. So, yung aking magagawa lang. Pero, wala akong ninakaw na pera. Ginasta ko yung binigay nila sa akin. Yung paliwanag, kung hindi nila maintindihan yun, bakit ang dami niyang ginasta samantalang ang kanyang yun nga. net worth, ito lang. Yun po yung paliwanag. Napakasimple. Tama? Ay pa, bakit kinakailangang... Sa iba't ibang mga reasons. Halimbawa, yung asawa niya, masyadong matipid halimbawa. Halimbawa, ikaw ang gagamitin ko. Nelson, ba't di mo man lang sinabi sa akin, nag-contribute ka pala ron. Gusto mo mag-away pa sila? May mga ganong may mga ganong katwiran eh. Kaya iginalang ko lahat ang kapasyahan na yon. Yung kanilang kagustuhan na itago na lang ang kanilang identity. Kaya tinatanong ko, ano nilabag kong batas doon? Meron bang batas na kinakailangang pilitin mo sila na ilitaw ang kanilang mga identities? O yan. Siguro napakalinaw naman ang paliwanag. Ano kaya ano yung paliwanag? Maghanap na naman sila, di ba? Ang sinasabi mo, hindi titigil yung mga yan. Mukhang lahat na lang halos. Siguro. Ngayon, mapapansin ng mga kababayan natin. Ano ba ang motivation nila? Lahat hahanapin. O ako kaya lang ba ang tinarget? Yung mga kasama ko, hindi. Mukhang kayo lang yata eh. O, lalong makikita ngayon. So, ang subject matter nyo lang si Marcoleta. Kaya niya ipaliwanag ito. Ninakaw ba niya? Hindi. Ginasta niya, di ba? Sapagkat yun ang kailangan. At kinakailangan kong pangatawanan din naman yung kanilang kagustuhan na huwag ko na silang ibulgar. Halimbawa, Sen, pagpaliwanagin kayo dito ng COMELEC o ng sino man, ombudsman. Sa anong authority? Siguro, sasabihin ng COMELEC, contribution pala yan. Bakit? Alam mo ba kung bakit lang kailangan? Kaya nga meron tayong Republic Act 10173. Ito yung Data Privacy Act of 2012. Alam mo, sa tuntunin talaga, ang pagpapalabas ng SALN, merong relasyon doon sa Data Privacy Act. Kukunti na yung panahon natin. Pero kailangan mag-research itong mga detractors natin para naman matuto sila, di ba? Kung ikaw, siguro, halimbawa sa ngayon, nakademanda ako ng, let's say, bribery, malversation, technical or otherwise, di ba? Pwede ako i-require ng ombudsman. Meron ba akong demanda? Wala. Kung yung halimbawa, yung bilyonaryo naman, na kaya pala ako masugid na talagang pinipilit na magpa-interview at ganito, hindi ko naman kaya sapagkat nasa hearing ako, sakop siya nung Section 4D nung batas nito. Ano sinasabi ron? Personal information process for journalistic, literary, or research purposes. Hindi kasali. Ito mga journalist ito eh. Otherwise, lahat ng gagawin nila is fishing expedition. Kagaya nitong ginagawa nila, hindi naman para sa kapakinabangan ng taong bayan. Para siraan lang ang isang tao. At ngayon, mapapatunayan ninyo, lahat po ay titingnan. Lahat ng anggulo titingnan. Nakakala nila, hindi nga po, wala po akong kakayahan. Kaya nga tinulungan po ako ng kaibigan ko. Sapagkat alam nila, wala naman akong kakayahan talaga na gumasos ng ganun. Siguro kung mapatunayan po ninyo na
itinago ko. Isip-isipin mo, ang daming tumulong sa akin sa kanya-kanyang halagang ibinigay. Pagkatapos, ilalagay ko sa aking SOSE, for example, contribution, 5 billion. Ano sasabihin nila sa akin? Eh, magkakakilala yung iba eh. Boss, magkano bang binigay mo kay ganito? Magkano ba? Kung makukwenta nila eh. Oho. Makukwenta nila. Meron ba ako ninakaw? Wala po. Ginasta ko po sapagkat yun ang gusto nila. May panalo nila ako sapagkat naniniwala po sila sa akin. Ayun. Mhm.